Mga kapatid, magandang umaga po sa inyo lahat. No? Ang salita ngayon ay ibinibigay din ang kasalanan ng kasakiman. No? Iyan ang greed, no? Na sinasabi sa atin sa Ebanghelyo ngayon. Ang makasarili at labis na pagnanasa ng isang bagay. Ano itong mga bagay na ito, no? Kayamanan, siyempre yung pera at lahat ng mga material na bagay, no? Sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. No? So mayroong tatlong klaseng tao dito, mga kapatid, na sinasabihan ng ating Panginoong Jesus ng ganito. Una, ang tao na humingi kay Jesus na sabihan ang kanyang kapatid na ibigay na sa kanya ang mana na para sa kanya. No? Dahil hindi binibigay ng kanyang kapatid ang para sa kanya. Tama naman yon, parang justice, di ba? Pero alam ni Jesus ang sa puso ng taong ito, dahil kahit wala siyang kayamanan, kasi ang kayamanan na nandoon pa sa kapatid niya, pero punong-puno na ng paniniwala na ang kayamanan ay talagang magbibigay sa kanya ng buhay. Kung wala itong mana sa kanya, ano na lang ang mangyari sa kanya? No? Parang ganon. No? Ibig sabihin, ang nasa puso niya ay kayamanan pa rin. No? Yan ang pinaka-importante sa kanya. Kaya nga, akusahin naman ang kanyang kapatid sa harap ni Jesus, basta makuha lang niyang kanyang kayamanan. No? So yun yan ang una. Kaya ang pangalawa, yan naman ang isang kapatid na iyon, isang tao na sakim, walang concern sa kapatid. Di bali maghirap ang iba, kahit ang kanyang kapatid, hindi lang siya maghihirap. Mag-enjoy lang siya sa kayamanan dahil yan ang pinakamahalaga sa kanya. Kaya nga hindi siya marunong magbahagi sa iba. Money is important. Money is his God. No? So, yan. Ang pangatlo, ito naman taong napakayaman. No? Na akala niya sa yaman nakasalalay ang kanyang kasiyahan. No? Narinig naman natin itong parabola na sinabi ni Jesus. So tulad ngayon, mga kapatid, na namumuhay tayo sa napaka-materialistic na mundo, ito ay napakalaking tukso. No? Napakalaking tukso talaga. Ang tinuturo ngayon ng mundo, kapag hindi ka mayaman, hindi ka maging masaya. Di ba? That's the reality today. Hindi ka masaya kapag hindi ka mayaman. Sa bagong henerasyon ngayon, kapag wala kang gadgets, hindi kompleto ang buhay. Di ba? Hindi kompleto ang buhay. Ang success ay nakadepende sa kung ano karami ang naipon na pera. Kung malapalasyo ang bahay mo o marami at may magagarang kagamitan sa bahay, no? Maganda at mamahalin na sasakyan, yan ang success. Ngayon, so, totoo yun, mga kapatid. Sa karamihan, ang pera, salapi at kayamanan ay ang kasiyahan ng tao at ang magkaroon ng kapangyarihan din. Yun. So, for what? No? Sabi ni Jesus, for what? Hangal. Sabi niya nga, no? Hangal ka. Sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inalalaan mo para sa iyong sarili? No? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. No? So sinabi din ni Jesus talaga na hindi natin madadala ang ating kayamanan kapag tayo ay mamamatay. Dahil ang Diyos ay tumitingin sa puso.
No? Ano ba ang laman ng ating puso? Yan ang importante. Ano ba ang mahalaga sa atin? Kung talaga ang Diyos ay ang pinakamahalaga sa buhay natin, ang dapat nating pinag-uukulan ng lubos ay ang makalangit na bagay. Makalangit na bagay. Ito ang kailangan nating iipunin. Mga kapatid, ang kayamanan na nagbibigay ng totoong buhay. Huwag natin kalimutan. Sana hindi tayo maging dukha sa mata ng Diyos. Yan ang nakakalungkot. Sabi ng bagong na-beatified na si Carlo Acutis, the young Italian boy, man, bata pa, pero punong-puno ng wisdom. Sabi niya, our God must be the infinite. Infinite ay ang walang hanggan. Our goal. Yung goal natin sana, yung infinite, yung walang hanggan. Sino yun? Ang Diyos, di ba? Ang kaharian niya. And not the finite. Hindi yung may hangganan. Like mga material na bagay. So the infinity is our homeland. Sabi niya, the infinity is our homeland. Huwag natin kakalimutan yan. So ipagdasal po natin palagi mga kapatid, na tama palagi ang ating pag-iipon ng kayamanan. Amen.